Ito hong pagbebenta ng mga lokal na pamahalaan ng National Food Authority o NFA rice, umarangkada na ngayong araw. May balita si Bombo Bea Pinisa. Bombo Genesis, Bombo Victor, umarangkada na nga ngayong araw ang unang beses ng pagbebenta ng mga NFA rice sa publiko sa pamamagitan ng mga local government units. Una na ngang namahagi ng 1,000 sako ng National Food Authority buffer stocks ang lokal na pamahalaan ng San Juan City kaninang umaga bilang bahagi pa rin ng Food Security Emergency for Rice na inanunsyo ng Department of Agriculture nitong unang linggo ng Pebrero. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, ito pa lamang ang unang 1,000 sakong allocated sa kanilang syudad kung saan per sako ang naging bentahan nito na nasa 1,650 pesos mabibili ng publiko. Ang naging siste kasi ng San Juan Local Government Unit ay nagsagawa muna sila ng pre-registration 3 araw nang nakakalipas upang maibenta ang paunang 1,000 sako na ito at 1,000 sako na ito at saka nag-request muli ng panibagong set para naman sa second batch ng bentahan dito. Dahil dito nakita naman daw anya na tinangkilik ng kanilang mga nasasakupan ang pagbebenta ng NFA rice ng kada sako. Sa kabilang banda naman hindi naman isinasara ng mayor ang oportunidad na ibenta ito ng tingian lalo kung ito ang magiging demand ng kanilang syudad. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Again, depende po yan sa maging diskarte ng mga mayors natin. Bakit po kami nag-per sako? Dahil initial 1,000 sako ang allocate po sa amin. At gaya ng sinabi ko, 3 araw pa lang kami nagpa-pre-register ay ubos na agad yung 1,000 allocation. So kita natin na tinatangkilik po ng mga mamamayan yung kada sako. Ngunit kung meron naman po mga mag-request ng tingi-tingi, kaya din mo namin gawin po yun. So it's just a matter of proper inventory and accounting. Sapagkat lahat po ng makakalap na bayad dito ay i-remit din po namin back to NFA yan. So, nandito ho, mapapansin na may mga resibo po sila. Meron po tayong mga taga-city treasurer's office na tumatanggap ng bayad because lahat po i-remit back po namin sa NFA within 30 days. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Victor, para naman sa Department of Agriculture, hindi malabong maulit muli ang ganitong sitwasyon kung saan mag-aanunsyo muli ang kanilang departamento ng Food Emergency for Rice dahil paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., posible ito hanggat hindi pa naaamyendahang muli ang Rice Tarification Law. Sa ilalim kasi ng batas na ito, walang kapangyarihan ng NFA na magbenta ng kanilang buffer stock sa mga pamilihan o sa kahit anong paraan maliban na ibenta ito sa departamento. Ani Laurel, patuloy ang kanilang paghiling na mabigyang muli ng kapangyarihan ng NFA na magbenta sa mga pamilihan para mapaikot ang mga stock nila at hindi naiipon sa mga warehouses sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kapag nangyari umano ito ay kakayanin na ng departamento na mailagay sa stable na mga presyo ang mga bigas at tuloy-tuloy nang wala ng pangangailangan na mag-anunsyo muli ng Food Security Emergency for Rice. Pakaugnay neto, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng kalihim na si Francisco Tio Laurel Jr. Yes, mauulit ito in the future kung ang batas natin sa RTL remains the same. That's why we are requesting na mabago yung o maibalik kahit konti ang powers ng NFA para mapaikot namin itong stocks na to. Para hindi na ulit mangyari ito. At kaya na natin ma-stabilize ang presyo ng bigas tuloy-tuloy at wala nang creative na kailangan pang gawin upang magawa natin itong ganitong. Sa ngayon, Bombo Genesis, Bombo Victor, nagpapatuloy ang distribusyon ng 1,000 sako ng bigas dito sa San Juan City at inaasahan naman na hindi dito matatapos ang nagiging bentahan ng NFA rice dito sa syudad. Bombo Genesis, Bombo Victor. Anong pansin mo dun sa mga nakabili ng mga sako-sakong bigas, Bombo Bea? Kasi ang purpose dito ng DA ay para kahit papano magkaroon ng mababang presyo, no? 33 pesos kada kilo para dun sa mga kababayan natin na less fortunate, ano? Kabilang dun sa tinatawag na mahihirap. Yung mga nakabili ba, anong mga profile nila? Bombo Genesis, nagsagawa ng pre-registration tong San Juan City, no, para doon sa mga unang 1,000 sako. Pero wala namang nakasaad dito kung ang mga profile nito ay yung mga mahihirap ba na sektor. Ngunit karamihan dito sa mga nakabili nitong sako ng bigas ng NFA ay sobrang-sobra yung tuwa dahil nakatipid sila ng malaki dito sa pagbili nila ng 1 sako ng bigas ng NFA rice. Dahil ang laki daw na sulit nito sa kanila dahil ilan nga sa mga nabibili nila sa pamilya ay nasa presyo pa rin ng 40 pesos hanggang 50 pesos na presyo ng mga bigas, Bombo Genesis. Pero kung titingnan mo, Bombo Bea, no, doon sa normal na kalagayan sa mga palengke, usually
sa mga kababayan natin na, well, kabilang doon sa tinatawag na isang kahig, isang tuka, usually per kilo lamang yan, ano, yung kanilang nagagawang pambili, habang yung nakakabili ng isang sako ng bigas, at least 50 kilos, usually yung mga may kaya, no, yung medyo may malaki-laking ipon o may malaki-laking inimbak, no, Bombo Bea? Yes, Bombo Genesis. Actually, hindi naman din sinasara ng San Juan City ang oportunidad na ibenta ito ng tingian, lalo na kung ang demand mismo ng kanilang mga nasasakupan, ito na yung hinihiling na ibenta ng tingian. Ito sa ngayon, binibenta nila ng kada sako dahil ito yung initial na allocation ng NFA o ng Department of Agriculture sa kanilang syudad, bilang ito yung paunang 1,000 sako na maibebenta sa pamamagitan ng mga local government units, Bombo Genesis. Bombo Bea, sa question? Bombo Bea, matanong ko lamang kasi ito nga supply per LGU, well, limitado lamang ito. Per family ba, ilang kilo lang yung pwedeng bilhin nitong mga mamimili? Actually, Bombo Victor, wala namang nilimit itong Department of Agriculture, no, kung ilang kilo lamang ang nais bilhin ng mga mamimili, dahil ika nga nila, kung ito yung pangangailangan ng mga bawat pamilya at sa tingin nila ito yung pangangailangan nila bilang isang pamilya, ito yung ibibigay ng mga local government units sa kanila. Actually, yung 150,000 buffer stock, tuloy-tuloy naman daw umano ang replenishment nito dahil anihan na nga din, at patuloy lang yung magiging pagbili ng mga lokal na pamahalaan para kung ilan mang kilo o ilan man ang maging pangangailangan ng mga residente, ay agad ito na mabibigyan ng mga lokal na pamahalaan, Bombo Victor. Sige, maraming salamat, Bombo Bea. Sa San Juan City, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!